Pranses. Sa video na ito ay sasagutin ang mga katanungan na ano ang Rebolusyong Pranses, ano ang mga dahilan nito, ano ang mga mahalagang pangyayari at ano ang naging epekto ng Rebolusyong Pranses. Ang Rebolusyong Pranses ay naganap noong 1789 hanggang 1799. Ito ay isa sa mga mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng daigdig dahil sa pangyayaring ito ay nagkaroon ng radikal na pampolitika at panlipunang pagbabago sa Pransya na naging inspirasyon ng iba't ibang kilusang nasyonalismo sa Europa at iba't ibang bahagi ng daigdig. Ang layunin ng revolusyon na ito ay pabagsakin ang mapang-abusong monarkiya at magkaroon ng lipunan na batay sa kalayaan, pagkapantay-pantay at kapatiran. Ngayon, bakit nga ba umusbong ang Rebolusyong Pranses? Ito ay dahil sa iba't ibang mga dahilan o salik. At una na rito ay ang hindi pantay na lipunan at pagbubuwis. Ang lipunan ng Pransya noon ay nahati sa iba't ibang pangkat. Ito ay binubuo ng halos 28 milyon na populasyon. Ang unang estado ay ang 0.5% o ang 140,000 ng populasyon. Ang ikalawang estado ay ang 1.5% ng populasyon o yung 420,000 na bilang ng populasyon at ang ikatlong estado naman ay ang 98% ng populasyon o ang 27,440,000 na bilang ng populasyon. Ngayon, sino-sino nga ba ang nasa bawat pangkat? Ang nasa unang estado ay ang mga klero o mga may katungkulan sa simbahang katoliko. Ang kita ay mula sa tithes, donations, voluntary contributions, and fees. At hindi sila nagbabayad ng direktang buwis sa kaharian. Ikalawa ay ang ikalawang estado. Ito ay binubuo ng mga maharlika, mga may-ari ng lupa o pamilya ng hari. Ang kita ay mula sa renta, sahod sa pamahalaan o bahagi ng kita ng mga nagtatrabaho sa kanilang lupa o manor. At hindi direktang nagbabayad ng buwis. Samantalang, ang ikatlong estado ay binubuo ng mga ordinaryong mamamayan. Sila ang pinagmumula ng malaking kita ng pamahalaan dahil sila lamang ang direktang nagbabayad ng buwis. At ang ikatlong estado ay binubuo ng mga peasants o ang mga pesante na nagtatrabaho sa lupain o mga manor, at ito ay ang mga magsasaka, ang mga proletariat o ang working class na nagtatrabaho upang sumahod sa mga pabrika, sa mga minahan at iba pa. Samantalang ang mga bourgeoisie, sila naman yung mga may-ari ng negosyo o ang mga manggagawang profesional. Ngayon, ang malaking bahagi ng kita o pondo ng pamahalaan ay mula sa buwis ng ikatlong estado at makikita na hindi pantay ang distribusyon ng lipunan at ang pagbabayad ng buwis na kung saan ay ikatlong estado ang pumapasan ng malaking porsyento ng pondo ng pamahalaan. Bukod sa dahilan na ito ay naging dahilan rin ng revolusyon ang Rebolusyong Amerikano at ang panahon ng Enlightenment. Dahil noong Rebolusyong Amerikano, naging inspirasyon ito dahil ipinakita dito na posible ang kalayaan at pagkapantay-pantay. Bukod dito, ang pagtulong ng Pransya sa Amerika laban sa Britanya ay nagdulot din ng malaking paggastos ng pamahalaang Pransya, kung kaya't kinakailangan din nila ng malaking pondo. Sumunod ay ang kaisipan noong panahon ng Enlightenment na kung saan ang pagkalat ng mga ideya ni Voltaire, Rousseau, Locke at iba pa tungkol sa kalayaan, karapatan at pagkapantay-pantay, pinukaw nito ang isipan ng mga mamamayan na labanan ang mapang-aping sistema. Karagdagan sa mga dahilan ay ang paglaganap ng kahirapan. Nagkaroon ng krisis sa ekonomiya noong panahon na ito na kung saan nagkaroon ng kakulangan ng produksyon dahil sa klima, mataas na buwis sa lupa at kulang na suporta ng pamahalaan. Nagkaroon din ng pagkabaon sa utang dahil sa mataas ang gastusin ng pamahalaan kaysa sa kinikita. Mataas na buwis at mataas na presyo ng mga bilihin. Isa rin sa mga dahilan ay ang mahinang pamumuno at marangyang pamumuhay. Marangyang ang pamumuhay ng monarkiya gaya ng asawa ni King Louis XVI na si Mary Antoinette ay kilala sa magastos na pamumuhay sa mga damit, alahas at iba pa sa kabila ng pagkabaon sa utang ng bansa at lumalalang kahirapan sa lipunan na lalong ikinagalit ng mga mamamayan. At ang mahinang pamumuno ni King Louis XVI ay hindi siya nagpamalas ng matatag na pamumuno dahil sa patuloy na pagkabaon sa utang ng bansa, kakulangan sa pagpapatupad ng mga reforma na hindi niya nauunawaan ang pangangailangan ng kanyang lipunan at hindi masolusyonan ang nagaganap na suliranin sa kanyang bansa. Karagdagan sa mga dahilan ay ang kakulangan ng representasyon. Kung babalikan ang
lipunan ng Pransya ay nahati sa 3 estado. At ang bawat estado sa kanilang pamahalaan ay may kanya-kanyang kinatawan. Para sa unang estado, meron itong 300 kinatawan o 0.214% ng kanilang populasyon. Ang ikalawang estado naman ay may 300 ring kinatawan o representative na katumbas ng 0.071% ng kanilang populasyon, at sa ikatlong estado naman ay may 600 kinatawan o 0.002% ng kanilang populasyon. Kung makikita, ang ikatlong estado ang may pinakamaraming kinatawan. Ngunit kung titignan ang pagbabatayan ang populasyon o dami nito, ang ikatlong estado ang may pinakakaunti o pinakamababang bilang ng kinatawan. Ngunit sa kabila ng dami ng kanilang kinatawan, sa pamahalaan ang paraan ng pagboboto, ang bawat estado ay meron lamang isang boto. Kung halimbawa magkaroon ng diskusyon sa pamahalaan na dapat bang dagdagan ang buwis ng ikatlong estado? Kung meron silang tag-iisang boto at ang unang estado ay bumoto ng oo at maging ang ikalawang estado ay bumoto ng oo, samantalang ang ikatlong estado ay bumoto ng hindi, ang magwawagi pa rin ay ang oo. Kung kaya't ang ganitong uri ng representasyon at sistema ng pagboto ay nakitang hindi makatarungan at hindi tunay na nabibigyang boses ang mga mamamayan, lalo na ang nakararami at ang mga karaniwan. Bitbit ang mga dahilan na to, ano ang mga mahalagang pangyayari noong Rebolusyong Pranses. Kung matatandaan, isa nga sa mga suliraning kinaharap ng Pransya ay ang budget deficit o na mas malaki ang gastusin kaysa sa pondo na meron ang pamahalaan. At upang masolusyonan ito ay nagpatawag ng State General Meeting noong May 1789. Sa State General Meeting na ito ay ang paraan ng pagboto ay ganun pa rin na kung saan tig-iisang boto sa bawat estado. Ngayon, para sa ikatlong estado, ito ay hindi patas. Labis silang tumutol at nagpahayag ng kanilang suwestyon na ang paraan ng pagboto sa halip na isang boto kada estado ay maging isang boto kada tao o bawat representative. Ngayon, pinag-isipan ng State General ang suwestyon na ikatlong estado, ngunit marami sa ikalawang estado ang nakita ito na hindi patas o hindi naging pabor sa suwestyon na ito dahil mas marami ang bilang ng ikatlong estado at maaaring pumabor sa ikatlong estado ang resulta. Ilang araw ang lumipas, ngunit hindi pa rin nasusolusyonan ang suliranin at ang ikalawang estado ay hindi pa rin sumasang-ayon. Kung kaya't ang mga tao sa ikatlong estado ay nanawagan na makiisa sa kanila dahil noong June 17, 1789 naganap ang National Assembly na kung saan ito ay samahan o kapulungan ng mga kinatawan ng ikatlong estado na nakahikayat din ng mga nasa ibang estado. Tinuturing na ito ang unang hakbang ng pag-aalsa upang magkaroon ng isang gobyernong batay sa pagkapantay-pantay at demokrasya. At kaugnay ng National Assembly ay ang pangyayari ng Tennis Court Oath noong June 20, 1789 na kung saan nang maging sarado ang bulwagan sa pagpupulong, ginamit ng National Assembly ang indoor tennis court o ang jeu de paume ng hari upang makapagpulong ang asembleya. At dito isinagawa ng mga miyembro ang panunumpa na hindi maghihiwalay hanggat hindi nabubuo ang bagong konstitusyon ng Pransya. Ilang araw ang lumipas mula sa pangyayaring ito ay ganun pa rin ang sitwasyon ng Pransya, lalo pa rin tumaas ang presyo ng mga bilihin, partikular ang tinapay na halos 80% ng kita ng mga karaniwang mamamayan ang presyo nito na lalong ikinagalit ng mga mamamayan. At isa pa ay ang hari ay pinanatili ang kanyang malaking hukbo sa Paris na ikinagalit ng mamamayan na baka gamitin ito sa kanila ng hari. At isa ito sa mga dahilan kung bakit ang mga mamamayan na nagprotesta ay nagnais na magkaroon ng mga armas at ang mga armas na ito ay maaari nilang makuha sa Bastille. Kung kaya't noong July 14, 1789 ay naganap ang storming of the Bastille o ang paglusob ng mga revolusyonaryo sa Bastille. Dahil ang Bastille ay isang fortress ng kaharian na maraming armas. At kulungan din ito ng mga tao na hindi nililitis kung kaya't ang Bastille ay simbolo ng kapangyarihan at pang-aabuso ng hari. Ang paglusob dito ay pagpakikita ng paghihimagsik at paglaban sa monarkiya. Ang pangyayari sa storming of the Bastille ay sa paglusob ay nakiusap ang mga revolusyonaryo na isuko ang mga bilanggo at mga armas at pulbura. Ngunit hindi pumayag ang mga nasa Bastille kung kaya't nagkaroon ng kaguluhan. Ang ilang mga sundalo ng Bastille ay nakisama na rin sa mga revolusyonaryo at ang ilan ay sumuko at napatay. Kung kaya tuluyang napabagsak
ng mga revolusyonaryo ang Bastille. Ang pagbagsak nito ay simbolo ng pagbagsak ng monarkiya. Matapos ang pangyayaring ito ay naganap din ang The Great Fear noong August 1789 na kung saan may mga kumalat na balita na ang mga noble o maharlika ay nais mapanatili ang kanilang katungkulan, kung kaya't nagbayad daw sila ng mga tao upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan na kinagalit ng mga pesante, kung kaya't nilusob ng mga pesante ang mga kabahayan at lupain ng mga noble at pinagsira ang mga papeles o dokumento ng kanilang utang o kanilang kaugnayan sa mga noble. Kung kaya't ang National Assembly o National Constituent Assembly noong August 4, 1789 ay nagdeklara o ipinag-utos ang pagwawakas ng feudalismo na nagbigay ng kapangyarihan sa mga noble at ipinatigil ang tithes o buwis sa simbahan. At ang deklarasyon na ito ay nakatulong sa mga pesante na makamit ang kanilang kalayaan mula sa mga noble. Bukod sa pag-uutos na ito, naganap din noong August 26, 1789 ang Declaration of the Rights of Man and the Citizens na kung saan inihayag ng Asembleya ang dokumentong nagpapahayag ng lahat ng tao ay malaya, pantay-pantay, may karapatan na magmay-ari ng lupain o ari-arian at may karapatan na tutulan ang pang-aapi dahil ang kanilang layunin ay ang liberty, equality at fraternity. Sa kabila ng mga pangyayaring naganap sa Pransya ay hindi pa rin nasolusyonan ang suliraning panlipunan kung kaya't noong October 5, 1789, nagkaroon ng Women's March on Versailles na kung saan libo-libong kababaihang taga-Paris ay nagmarcha mula Paris patungong Versailles sa palasyo ng hari upang magreklamo sa mataas na presyo ng tinapay at kakulangan ng pagkain. Nang makarating sila sa palasyo, sinisi ang reyna sa maluhong pamumuhay nito at humiling sila kay Hari Louis XVI ng murang presyo ng tinapay at solusyonan ang kagutuman sa Paris. Nais nilang pabalikin ang hari upang magtrabaho at makita ang kalagayan ng mga mamamayan sa Paris. Dahil sa pangyayaring ito ay napabalik ng mga tao ang hari at reyna sa Paris. Ngunit noong 1791 o June 20, 1791 ay nagtangkang tumakas si Haring Louis XVI kasama ang kanyang pamilya mula sa Paris. Layunin nilang makatakas patungong Varins malapit sa hangganan ng Austria upang makipagsanib sa mga royalistang hukbo na tapat pa rin sa kanya. Ngunit noong June 21, 1791 nakilala at nahuli sila sa Varin at ibinalik sa Paris ng mga mamamayan. Dahil sa pangyayaring ito, lalong nawala ang tiwala ng mga tao sa hari, kung kaya't noong September 21, 1792 sa pamamagitan ng National Convention, ang Asembleya ay idineklara ang unang republika ng Pransya na kung saan tuluyang winakasan ang monarkiya. Si Louis XVI ay kinilalang karaniwang mamamayan na lamang at lilitisin sa pagkakasalang kataksilan sa bayan. Sa pagkakatalsik sa monarkiya ay may mga rebelyon at pag-aalsa sa loob ng bansa, lalo na mula sa mga hindi sang-ayon sa revolusyon dahil sa pagbabago. Samantalang ikinabahala ng mga karatig bansa ng Pransya na ang kanilang revolusyon ay makaimpluwensya sa kanilang mga mamamayan, kung kaya't nakipagdigma sila sa Pransya upang manumbalik muli ang monarkiya. Dulot ng kaguluhan sa loob at labas ng Pransya, itinatag ang Committee on Public Safety. Noong April 1793, ang layunin nito ay protektahan ang bagong republika ng Pransya laban sa mga kaaway sa loob at labas ng bansa, at upang panatilihin ang kaayusan kahit gumamit ng takot at dahas. Ito ay pinamunuan ni Maximilian Robespierre. Sa ilalim ng pamumunong ito ay nakilala ang mahalagang pangyayari at ito ay ang Reign of Terror na naganap noong September 5, 1793 hanggang July 28, 1794, na kung saan ito ang panahon ng matinding karahasan at takot sa Rebolusyong Pranses, kung saan ang mga pinaghihinalaang kalaban ng revolusyon o ng pamahalaan ay maaaring arestuhin at ipapatay ng hindi nililitis. Ang pangyayaring ito, tinatayang 300,000 ang naaresto, 17,000 ang opisyal na pinapatay sa pamamagitan ng guillotine at 10,000 ang namatay sa loob ng kulungan ng hindi nalitis. Ang panahon na ito ay nagdulot ng malaking takot at kawalan ng tiwala ng mga mamamayan sa pamahalaan.
Ang Reign of Terror ay pinangunahan ni Maximilian Robespierre. Dahil sa marahas at hindi makatarungang paraan ng pamumuno ni Robespierre ay ipinaaresto siya ng National Convention o ng Assembleya noong July 27, 1794 at kinabukasan ay ipinapatay gamit ang guillotine. Dahil sa pagwawakas ng pamumuno ni Robespierre, naganap ang The Directory. Ang Assembleya ay pinahayag ang bagong konstitusyon noong Agosto 1795 na kung saan itinatag ang Directory bilang mga mamumuno at papalitan ang 1793 Constitution. Ang Directory ay binubuo ng 5 directors upang maiwasan na abusuhin ang kapangyarihan ng isang tao. Ngunit, sa kabila ng pagbabago ng konstitusyon at pagbabago ng pamumuno ay hindi pa rin tuluyang nasusolusyonan ang kagutuman, krisis sa ekonomiya, mga digmaan sa labas ng bansa, korupsyon at rebelyon ng mga royalista at mga radikal na revolusyonaryo. Kung kaya't nakilala si Napoleon Bonaparte. Si Bonaparte noong November 9, 1799 ay nagtatag ng coup d'etat o biglaang pagpapatalsik sa kasulukuyang pamahalaan. Si Bonaparte ay nakuha ang loob ng mga tao dahil na rin sa kanyang katanyagan bilang matagumpay na general. Matapos ang coup d'etat noong 1799, itinatag ni Bonaparte ang consulate, kung saan siya ang unang konsul. Ang pinakamakapangyarihang posisyon na kalaunan ay tinanghal niya ang sarili bilang emperador ng Pransya. Kinikilala na ang simula ng kanyang pamumuno ay ang hudyat ng pagtatapos ng revolusyon dahil sa nagkaroon ng matatag at sentralisadong pamahalaan ang Pransya. Tandaan natin, mahaba man ang panahon ng pinagdaanan ng mga Pranses ay nakamit pa rin nila ang pagbabagong ninanais nila para sa kanilang bansa. Ipinakita ng kanilang karanasan na hindi solusyon ang pananahimik habang may nakikitang mali sa sistema, pang-aabuso ng kapangyarihan at pagtapak sa karapatan habang ang mga mamamayan ay nagdudusa. Ang paglaban at pagboses ay paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa bayan. Ang Rebolusyong Pranses ay isa sa naging inspirasyon ng iba't ibang kilusan sa iba't ibang bahagi ng daigdig upang makalaya sa mali at mapang-abusong sistema, na naging dahilan kung bakit umusbong ang mga bansang estado sa Europa.